buhay, kailan mo ba ako nilalang? At sinagot niya, April 11, mga kapatid. Kaya, nangyari, April 11 sa mga kapamilya, yun po yung aming sineselebrate. At yung May 10 sa ministry dahil nakasanayan na po ng mga kasamahan. Whichever, parehas po. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon. Amen? Nagdiriwang po ako nagpapasalamat ng April 11 and still, nagse-celebrate pa rin po ako ng May 10 dahil madalas Mother's Day din naman po yun. Amen? Ang mahalaga, we always celebrate life and the goodness of God. Amen po. Lumalawak po ang ating experience sa ating Panginoon. He will make us experience. He will experience His powerful presence. We grow in experience with the powerful presence of God. Amen? Yun po yung mangyayari sa atin kung tayo po'y nabubuhay sa presensya ng ating Panginoon. Number 3 po, He will be your provider. Magiging provider po natin siya sa lahat ng ating pangangailangan. Yun ang nangyari na nakahuli ng marami ang kanyang mga disipulo. Nung na-recognize na siya at kinilala nila ang Panginoon, napakarami pong huli na nahuli ng ating Panginoon. Pinrovide po sila, mga kapatid. Amen? Now, mga kapatid, ano po ang dapat nating gawin para mapanatili natin ang presensya ng ating Panginoon sa ating ministry o sa ating buhay? What to do to keep the presence of Jesus in the ministry? Number 1, increase the presence of the Lord through prayer and scripture. Panatilihin po natin ang ating pananalangin at pagbabasa sa ating banal na salita ng ating Panginoon o sa banal na Biblia para mapanatili po natin ang presensya ng Diyos. Sa Biblia, lalo natin siya nakikilala at lalo nating nako-commemorate kung paano siya namuhay at malalaman natin na yung salita niya ay buhay at nangyayari din sa kasalukuyan. Hebrews 4 verse 12, anong sabi niya? The word of God is active and alive, sharper than a double-edged sword. Ibig sabihin, buhay po ang salita ng ating Panginoon. At lalo, mabubuhay po siya and we can keep His presence kung tayo araw-araw po ay buong-buo ang communication natin sa Kanya through prayer. Amen po? At lahat po ng ating buhay ay nakaangkla na talaga sa Kanya. Number 2 po, keep the Lord at the center of the ministry through praise and worship. Ayan po. Yun po yung ating pinag-iibayo ngayon. Yung pagkagising mo pa lang, magpuri ka na. Bukod sa panalangin, bukod sa pagbabasa ng Biblia, abay magpuri ka at magpasalamat, sambahin mo ang Panginoon. At I can commend naman yung kayo po, mga kapatid, dito sa FOD, nakikita ko po talaga pinag-iibayo nyo ang inyong buhay, pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Amen? Nagsasaliksik po ang inyong mga leader. Yung dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng worship series, sa kanilang desisyon na palaguin po kayo sa pagsamba at pagpupuri. Keep the Lord at the center of the ministry through praise and worship. Amen po. There is power in praising our Lord. Number 3, grow daily in the experience of the Lord. Araw-araw. Dapat lahat inuugnay mo sa grasya ng Panginoon. Lumago ka sa kanyang presensya. Amen? Sa lahat ng bagay, pasalamatan mo siya at lumago ka. Number 4, offer every endeavor for the glory of God. Na lahat ng mga ginagawa mo, lahat ng plano mo, ialay mo sa pagbibigay ng luwalhati at kapurihan sa ating Panginoon. Sabi nga po sa 1 Corinthians 10 verse 31, amen, whether you eat or you drink or whatever you do, do it for the glory of God. Kaya offer niyo po lahat ng gagawin niyo. Pagpunta nyo sa sasakyan pa lang, papunta kayo sa trabaho. Ayan, yung offer niya, Lord, papunta po ako sa trabaho ko ngayon, sa inaalagaan kong matanda, o kung ano pa ang trabaho, Lord, gabayan mo po ako, inaalay ko po ito sa inyong kaluwalhatian. So lahat ng bagay na gagawin mo, i-offer mo sa Kanya. Big or small, recognize Him. Number 5, mga kapatid, keep an open communication with those who serve with you. Katulad ng ginagawa natin sa FOD, eto po kayo, nagpapatuloy na
nakikipag-ugnayan sa mga kasamahan na naglilingkod dito. Sarap po yung may community. Bakit? Meron po tayong kaisa sa lahat na nangyayari sa ating buhay. Amen? Napapagaan po ang mga dalahin, pasanin, nagpapanalanginan, nagdadamayan. Amen. Nagtutuwiran din, lalo na. Number 6 po, seek regular guidance from a known effective leader. Yan. So, kukuha po kayo ng guidance, yung alam niyo na ginagamit din sila ng Panginoon dahil sa wisdom nila. Mga leaders, spiritually matured people, mga pare, at kung sino-sino pa, mga counselor, amen po, yung mga nagbibigay sa inyo ng good and effective mentoring and leadership. Amen? Choose your influence. Ika nga, sabi nga po, sa Proverbs 13 verse 20, walk with the wise and you will be wise. Associates with the fools and you will be in trouble, mga kapatid. And to conclude sa aking pagtatapos, brothers and sisters, the resurrection of our Lord brought us new life. Dinala niya tayo ng bagong buhay, ng bagong pag-asa, new hope, and new beginnings. Bagong simula na tayo ulit. And new anointing, new empowerment, new blessings sa ating lahat. This is a day to celebrate life with our Lord. And starting today, our Lord is ready to offer all of us His loving and powerful presence. Kaya masasabi po natin, God is good. Amen? And we continue to celebrate life, my dear brothers and sisters. At sa akin pong pagtatapos, hayayain ko po kayo sa maikling panalangin. Mangyari pong ipikit po natin ang ating mga mata at damahin po natin ang makapangyarihang presensya ng Panginoon na nandirito dahilan kung bakit tayong lahat ay nandirito at nagtitipon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Panginoon, salamat po sa pagpapakita mo sa mga alagad. Sa pagpapakita mo sa iyong mga napiling alagad noon at patuloy na pagpapakita at pagpaparamdam mo sa amin. Pagkatapos po ng iyong pangbangon at muling pagkabuhay. Dalangin po namin, Panginoon, na tulungan mo kaming makita ka sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Basbasan mo po kaming lahat at pagkalooban mo kami ng matibay at malalim na pananampalataya upang makita ka namin sa aming pang-araw-araw na paglalakbay sa aming buhay. Panginoon, palakasin mo ang aming mga loob at bigyan mo po kami ng pag-asa sa lahat ng aming mga pinagdadaanan at mga pagdadaanan pa. At sa huli, mga kapatid, tayo po'y sama-samang nagbibigay ng walang hanggang pasasalamat sa kabutihan, sa pag-ibig at pagtubos niya sa atin. Naway patuloy po tayong lumakad sa liwanag ng banal na salita at magpatuloy sa pag-asa ng pangako ng buhay ng ating Panginoon sa buhay na walang hanggan. Amen. Ito po ang samo namin dalangin, mahal namin Panginoon, sa matamis sa pangalan, aming Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, aming Hari na nabuhay noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Kami po'y patuloy na nananalig sa iyo sa tulong ng aming mahal na Ina. Ina na patuloy na gumagabay sa amin palapit sa iyo, mahal namin Panginoong Hesus. At kami sama-samang dumadalangin, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Hesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Para ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, Happy Easter po sa ating lahat. Sumayin niyo po biyaya, pag-ibig, kapayapaan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Amen. Maraming pong salamat, Sister V. At meron ka pong ilang pang minuto kung may nais magbahagi o magtanong po. Amen po.